pala baha ang magpapalubog sa ating bayan. Hindi kasakiman. Walang puwang ang bulan sa gabinete na ito! Alam mo ba na araw-araw tayong nagbabayad ng buwis? Tuwing bumibili tayo ng mga pagkain, nagko-commute, o kaya bumibili ng mga pangunahing pangangailangan. Lahat tayo ay nagbabayad ng patas at tama. Umaasa tayo na sa bawat pera na binabayad natin ay mapupunta sa mas maayos na paaralan, ospital, kalsada, at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Madalas nating sabihin na ang magnanakaw ay nakamaskara. Pero paano kung ang ilan ay nakabarong o naka-Amerikana, may posisyon, at inaabuso ang tiwalang ibinigay ng taong bayan? Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Yurgel at kasama ko ngayon si Isabella, at pag-uusapan natin ang mga mahalagang punto ng mga isyong panlipunan. Sa maraming motoristang nagdaraan dito sa iba't ibang lansangan sa lungsod ng Maynila dahil nga lubog sa baha ang maraming kalye dito sa Maynila, lalo sa pabugso-bugso ang nararanasang pagulan. Kabilang dito sa Kahabaan ng Espanya Boulevard na mula de la Fuente Street hanggang Lacson ay hindi nadaraanan ng mga maliliit na sasakyan magmula pa kanina. At Bakit nga ba tayo dapat makialam? simple lang ang kasagutan dyan dahil ang korupsyon ay nakakaapekto sa ating lahat. Sa mga buwis na binabayaran natin ay dapat napupunta sa edukasyon, maayos na ospital, ligtas na kalsada at iba pang serbisyong pampubliko. Pero kapag ang pondo ng bayan ay ginagamit sa maling paraan, tayong mga mamamayan ang nawawala. Hindi lamang pera ang nawawala sa atin, kundi pati na rin ang mga oportunidad, tiwala at mga serbisyong nararapat para sa ating lahat. Ano pa nga ba ang mga dapat nating malaman? Una, aalamin natin kung anong ibig sabihin ng korupsyon at mga karaniwang anyo nito. Ikalawa, paano nga ba naapektuhan ng korupsyon ang bawat mamamayang Pilipino at kung bakit mahalaga ito na matigil? Ano nga ba talaga ang korupsyon? Ito ay ang maling paggamit ng kapangyarihan ng isang opisyal ng gobyerno para sa sarili nilang takay o kapakanan. Karaniwang anyo ito ng panunuhol, pagpapabura ng kamag-anak o nepotismo, maling paggamit ng pondo ng bayan, at maging ang tinatawag na ghost projects, mga proyektong may pondo ngunit hindi naman totoo na isa sa katuparan. Kabilang din dito ang mga confidential na pondo na kulang sa pagsisiwalat sa publiko. Gayon din ang mga tinatago o hindi kumpletong talaan ng gobyerno na nagpapahirap sa atin na malaman kung saan na talaga napupunta ang ating buwis. Dito papasok ang kahalagahan ng transparency o ang pagiging bukas ng gobyerno sa impormasyon at accountability. Bakit nga ba kailangang itigil ang korupsyon? Dahil ito ay sumisira sa ating pambansang kaunlaran. Ang bawat pisong nananakaw ay dapat sana napupunta sa mas magandang paaralan, sapat na kagamitang medikal sa ating mga ospital at maayos na infrastruktura tulad ng mga kalsada at flood control. Gawin nating halimbawa ang proyektong flood control na naiulat at naantala, hindi dekalidad o kahit hindi umiiral sa katunayan, kahit malaking halaga na ang nagastos dito. Kapag patuloy itong nangyayari, unti-unting nasisira ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno at ang mga ordinaryong Pilipino ang nagdurusa dahil sa kakulangan ng serbisyo na dapat sana ay natatanggap nila. Hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa. Ang transparency at accountability ang tumutulong upang mapigilan ang korupsyon at maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Bilang mamamayan, may karapatan tayong malaman kung paano ginagastos ang ating buwis at may tungkulin tayong mag-ulat ng mga kahina-hinalang gawain o makilahok sa mga gawaing sibiko. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, may hihikayat natin ang mas tapat na pamumuno at mapalalakas ang ating demokrasya. Bilang pagtatapos, masasabi natin na ang korupsyon ay nakakasama sa ating bansa dahil sinasayang nito ang pondo ng bayan at nawawala ang tiwala ng mga mamamayan sa ating pamahalaan. Kaya naman mahalaga ang transparency o accountability upang magkaroon tayo ng bukas at mapagkakatiwalaan na pamahalaan. Bilang mga Pilipino, may responsibilidad tayo na maging mulat, maging tapat at lumaban sa korupsyon. Kung tayo ay magsasama-sama at magkakaisa bilang mga Pilipino,
Pilipino, makakatulong tayo sa pagbuo ng isang tapat at mapagkakatiwalaang Pilipinas. Ang kamalayan sa anti-corruption, transparency at accountability ay mga haligi ng mabuting pamamahala na tumutulong upang maiwasan ang mga maling paggamit ng kapangyarihan. Sa pag-unawa natin sa mga prinsipyong ito, nagiging handa tayong kilalanin ang mga korap na gawain, hingin ang pagiging bukas ng gobyerno at panagutin ang mga opisyal sa kanilang mga desisyon. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kultura ng integridad at aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan, matutulungan natin na mabuo ang isang Pilipinas na mas transparent, may pananagutan at karapat-dapat pagkatiwalaan. Sa huli, ang pagbabago ay nagsisimula yan sa atin mismo, sa bawat isa.